Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinakamahal mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig at nilikha tayong kawakas ng Diyos. Na ibig sabihin, katulad ng Diyos, tayo ay may kakayahang umibig. Itong si Gibbs at si Joseph na tutong umibig sa isa't isa dahil nagaling sa Diyos. Kaya nga tayo sa Diyos ng pag-ibig lumalapit. Hilingin natin sa Diyos ng pag-ibig, pagpalain ang kanilang pagmamahalan, bigyan sila ng biyaya na katapatan para sa isang panghabang buhay na magsasama. At upang maging kaluluwa ng ating panalangin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hihingi tayo ng awa at patawad. Panginoon Jesus, na pareho ka sa daigdig upang tubusin kami sa kasalanan dahil na rin sa iyong pag-ibig sa amin at bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, patuloy kang sumasa amin sa mga sakramento, lalo higit sa sakramento ng kasal at sa sakramento ng banal na Eucharistia, upang patatagin kami sa buhay pagmamahal. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, paririto ang muli sa katapusan ng daigdig upang hukuman kami lahat. Kaming nagsikap at hindi nagsikap, mabuhay sa pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo po na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagturo ngayon ng buhay ni Gibbs, James at Joseph, na ngayon ay kumahakot sa banal na ipanangkasal, na may maibabaw ang pinahahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsimpo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan mo siya ng mga kasama at mga katulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa hipagawin inilangit sa tao. At ipinabayan nito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mainam. Ngunit wala isa man sa mga
pinaghilom laman sa tapat niyon. At tandang na iyo'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang tinatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang mga ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa ay parang ubasan ng bunga, bagong tanim na ulo sa may gulang ang anak niya. Ang sinaman kong Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging magpapalain. Mula sa Sion, mapapalanawa ang Panginoon ay tanggapin at makita ang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Diyos ay pag-ibig na kaya tayo'y Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyon. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyong Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinanggap siluhin siya sa pamamagitan ng tanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan?" Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng
nandito tayong lahat para samahan si James at si Jose sa napakahalagang araw na ito ng kanilang buhay. Sa araw na ito, sila ay pagbubuklod ng Diyos. At sapagat ito'y magiging isa sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay, dapat yung mga mahalagang tao sa kanilang buhay ay ginagawa rin. Tulad ng mga magulang, mga lawang magulang, mga inang, marahil, mga kapatid, mga anak. Kompleto na po ba tayo ngayon? Wala nang nakuhuling tina. Sino mo dito ang kagayan o kagayon iba sa kamay? Welcome sa parokya ng San Juan Evangelista dito sa Tandawang City. Tayo lahat ay narito para nga samahan natin si James at si Jose sa kanilang pag-aalala sa araw na ito. At hindi lamang para samahan, sila tayo narito para ipagdasal sila. Ang pag-aasawa mo ay dapat pinagkakandaan at higit sa lahat pinagdadasalan. Bakit? Sapagkat napakahirap ang buhay ng pag-aasawa. Sinasabi nga, sa hirap at ginhawa, hindi ginhawa lang. Sa dusa at ligaya, hindi ligaya lang. Mahirap ang buhay ng pag-aasawa. Sa katunayan, dahilan sa hirap ng buhay ng pag-aasawa, katakot-takot po ang mga naghihiwalay ng mag-asawa ngayon. Kung hindi mahirap ang buhay ng pag-aasawa, wala nang mag-asawa maghihiwalay. Alam mo ninyo, ngayong mga sandali ito, sa panahon ito, pinagpipibatihan sa Kongreso ng mga mambabatas yung tinatawag natin absolute divorce. Gusto nilang maging legal ang diborsyo dito sa Pilipinas at ang mahigpit na ipinaglalao nila sa kanilang argumento. Tayo na lang ang bansa ang hindi legal ang diborsyo. Ito ho'y taliwas sa sinasabi ng Panginoon sa binasa ng Mabuting Balita. Maliwanag o maliwanag at salungat sa kalooban ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Hindi na dapat pinagdidibatihan pa yan. Maliwanag yan, maliwanag sa sikat ng araw. Gusto ng Panginoon ang mag-asawa ay magsama habang buhay at walang pwedeng maging dahilan para hiwalayan ng lalaki o ng babae ang kanyang asawa. Wala. Pero kabaligtaran ang nangyayari sa ating kapaligiran. Wala na yan ang barangay, kayo ang makikita walang hiwalay ng asawa. Ano ang dahilan at napakaraming mga mag-asawa ang hiwalay? Nasaan ang problema? Nasa itinakasal o sa nagkakasal? Palagay ko'y nasa itinakasal. Ito ang mga yung nakasal na ito'y paandahilan kung bakit sila'y nakapakasal. Pero nung kaya nakapakasal, ay maganda o guwapo ang mapapangasawa. Pagka ganyan ang dahilan, hindi mo nagkatagal ang ganyang pagsasama. Dahil kung nakakita ka ng mas maganda o mas guwapo, iiwan mo yan. Merong kaya nagpapakasal dahil mayaman ang mapapangasawa.
Pagyan din ang lihan, hindi nagtatagal ang pagsasama. Pag nakakita na ng mas mayaman, iniiwan pa niya. Meron kaya napapakasal, takot na tumanda, nakawa ng magkalaga. Hindi rin mo nagtatagal ng ganyan. Meron kaya napapakasal, ay dahil nabuntis, ginagawang solusyon ng kasal. Sa nabubuntis, hindi mo nagtatagal ang lahat na iyan. Ikaw, James, at Jose, pwede ko ba kayo tanongin? Ikaw, James, ano ang dahilan at makakasalan ng Jose? Mahal mo siya. Ikaw naman, Jose, ano ang dahilan at makakasalan ng si James? Mahal mo rin siya. Eh di, wow. Yan ang sinasabi ko. Tapos na ang usapan natin. Sinasabi ko sa inyo lahat, iisa lang ang dahilan kung bakit ang lalaki at babae ang magpapakasal. Mahal nila ang isa't isa. Hindi kung ano ang dahilan. Yang pagmamahal na yan, samahan mo ng katapatan, yan ang magdadala sa inyo sa pagkakang buhay ng pagsasama. Sa pagtanggap ninyo ng sakramento ng kasal, ano ang mangyayari? Una, ang mangyayari, ang inyong pagsasama ay magiging banal. Magiging banal. Ang sakramento ay itinatag ni Kristo, kaya ito'y banal. Ang inyong pagsasama ay hindi katulad ng pagsasama ng mga naglilibin. Yung mga naglilibin, hindi kasal, sila'y nabubuhay sa kasalanan. At sapagkat sila'y nabubuhay sa kasalanan, tuwing sila'y gagawin sa misa, hindi sila pwede tumanggap ng komunyon. Kayo, James at Joseph, magiging banal ang inyong pagsasama. At ang pagsasama may kabanalan, may kasama ng pagpapala mula sa Diyos. At hindi lamang magiging banal, ang inyong pagsasama ay magiging panghabang buhay na. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, di maaaring paghiwalayin ng tao. Yan ang sisikapan ni Joseph at James. Mapanatili ang kabanalan at pagkababuhay ng inyong pagsasama. Yan ang pagsisikapan ninyo sa buong buhay ninyo. Hindi lang ang pagsisikapan ninyo maging magandang ng kabuhayan. Pipilitin ninyo dumami ang pera, yumaman, makabili ng ganito, ganoon. Anong kasaysayan ng kayamanan kung kayo nakikiwalay? Yan ang pagsisikapan ninyo. Hindi lang ang kabuhayan, ikabubuhay, kundi mapanatili kayong nagsasama, dahilan na rin sa pagmamahal. At para mapanatili ang inyong pagmamahal, alam niyo ang pagmamahal ay naglalagay din yan eh. At pagkatapos manlamig, mawawala rin. Para mapanatili ninyo yung pagmamahala, huwag kayong lalayo sa pinagmumulan ng pagmamahala. The source of love. Nasaan ang source ng pag-ibig? Walang iba kundi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagmamahala. Sa inyong magkasamang pamumuhay, huwag kayong hihiwalay sa Diyos ang pag-ibig. It takes three to make it happen. Ang Diyos, ikaw, James, at si Joseph. Yan ang pagsisikapan ninyo. Mapanatiling kasama ng Diyos sa inyong magkasamang pamumuhay. Mananatili kayo sa pag-ibig at sikapin ninyo maging tapat sa isa't isa. Diyan
Sinisindihan mo ang kaldila. Hindi ang sindi ng kaldila yung dalawang ito. Titingnan ko kung paano yung sindi ng kaldila. Sabay. Marami ay nakatingin sa kandila. Ayaw na mamamatay ang kandila. Pag namatay daw ang kandila, kung kaninong kandila ang mamatay, ay di siya muna mamamatay. Sige, naniniwala. Pamahiin na ako yun. Tamahin mo ang naniniwala. Kaya mo namamatay ang kandila, maliit yung pizza. O kaya naman, tinatamaan ng ventilador. Kaya hulog na tayo dapat doon. Huwag kayo naniniwala mo. Walang ganun kasi ng Diyos. Dahil sa namatay ang kandila, siya ang mamamatay. Ngayon, Jigger James at Jesuset, sa binyag at kumpil, nakikisa kayo sa buhay ng Diyos. Ang pinakamagandang nangyayari sa inyong kasal na ay magiging banal ang inyong pagsasama. Kayo yung ibahagi sa buhay ng Diyos kung kayo binyagan. At sa tuwing magdiriwang ng isa, kayo na may nagsalo sa habang ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon naman, kung sa loob kayong tumutuloy sa ating sambayanan, humihiling kayo ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagsasama ay pagtibay ng Diyos. Kayo'y ipinagdadasal namin, pumaspalan namin kayong tinatanggap, bilang magkaisang dibdib. Hinihiling ko ngayon, ipahayag ninyo buong katapang ng inyong pahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Jesuset, umalbas sa loob mo ang pagparito upang makaisang dibdib si Jigger James na inyong pakamamahalin at paglilikuran habang buhay. Ikaw naman, Jigger James, bukal ba sa loob mo ang pagparito upang makaisang dibdib si Jesuset na iyong pakamamahalin at paglilikuran habang buhay? Opo, Father. Kayo bang dalawa ay nakahandang na alaga sa mga anak na ipagkakalog sa inyo ng Diyos at palalakayin ang inyong mga anak bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Kung gayon, sa harap ng Diyos at sa harap namin lahat, maghawak kamay na kayo. Ipahayag ang inyong mitili na magtipan sa sakramento ng kasal. Jesuset, sumasang-ayon ka ba maging asawa si Jigger James na narito ngayon, alinsunod sa batas at alituntunin ng ating simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang hinihingin na sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakahanda ang kalikatin sa piling niya lahat ng pananagutan ng buhay ng asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Jigger James, sumasang-ayon ka ba maging may bahay si Jesuset na narito ngayon alinsunod sa batas ng ating simbahan? Opo, Father. Kung puso mo bang ibinihiling na rin sa kanya iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakahanda ka bang kalikatin sa piling niya lahat ng pananagutan ng buhay ng asawa? Opo, Father. Maglapit na kayo.
sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Tinitipan kita, maging aking may bagay sa hirap at ginawa, sa dusa at bigat. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatangin sa rutong ng buhay, ngayon at kailan. Jigs, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatangin, makarugtong ang buhay, ngayon at kailan. Maglapit pa kayo ng lapit na lapit sapagkat magkasabay ninyo ngayong sasabihin. Magkasabay na sasabihin. Ama namin ang pagkabilang, Ama namin tapat, pagpalain mo po kami na nag-iisang paalam, mapagmimigin mo po sa lahat ng oras ang pagsasamahan namin sa dalisay at sa puso at diwa. Lagi sana magkaisa at naway maging matatag sa hirap at puso, sa ginhawa at kaligayahan ay magsama, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Ang mga ninong at ninang naman ang masasalita ng malakas. Susunod kayo sa amin. Minamahal namin James at Jose, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanan narito, kaming mga ninong at ninang ang nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas pala namin kayong tinakita. At bilang mga ninong at ninang, nakaakasa kayo sa aming tulong at panalangin. At ako naman, bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan, James at Jose, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maakaw po na po, mga ninong-ina. Basta po kayo, salamat sa inyo. Bindisyon na natin ang mga aral at sinsing. Ama namin maawain, basbasan mo po at inakin ang iyong mga lingkod na sina James at Jose. Pagkalooban na po sila ng sapat na kabuhayan na sinasagitan ng mga aral na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Pagindakatin mo rin na sila magsusuot ng mga sinsing na ito, maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maling na katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Jose, kailanman ay hindi kita pagkakasinan. Isuot ko at pakailangan ang singsing na ito na siyang ganda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at
Espiritu Santo. Amen. Kailanman ay hindi kita magtataksilan. Isuot mo at pahayatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jose, kailanman ay hindi kita papabayaan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga aras na ito bilang tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at sa ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako naman ako, tutulungan kita sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Binabalik na ang anak. Kayo, si Seth James, ay mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata namin lahat. Malalaki ang pagkasama. Kaya ikaw, James, pwede mo nang sabihin si Joseph ng isang halik na kaingit naman. Kapatid, isang halik na umawa. Okay, sino pa? Habang bumabati, sabihin natin sila sa pamangkin ng isang malakas na palakpakan. Mamaya na ulit. Baka hindi itong pari, luluhod na ngayon. Ilalagay na po ang pelo at ang silo. At habang nilalagay ang pelo at silo, tayo na kayo hindi basta na nuluod, ipagdadasal namin ang bagong kasal at sikayo tayo. Sa bawat panalangin na ating tutulog, isinasamo namin kami iyong tingin. Isinasamo namin kami iyong hindi. Para sa kawamusyan ng sambayanan, upang ito ay inundan sa pagpapasakit araw-araw, mananalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong hindi. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong hindi. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay ng walang ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong hindi. Para kay Junior James at Jessica na ngayon nagbubulot sa pag-iisang digdig, upang silang mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong hindi. Para sila Junior James at Jessica ay pagpalain at buklod ng tipan gaya ng mga pagpapala ni Kristo sa ikinasal sa Cana, Galilea, na pinagyarihan ng kanyang unang kababalaghan, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong hindi. O Diyos, Ama namin mapagmahal, pagpalain mo sina James at Joseph, pagbigyan mo sila sa kanilang hilingan, magkamit ng iyong mga pagpapala, para na rin sa ikapagkakaisa nila sa pagmamahal at ikapagkakaroon nila ng ligaya sa langit araw-araw, kaysa ng kanilang magiging anak at mahal sa buhay, sa pamamagitan
Pagskayo po ang lahat, maliban sa nobya. Manalangin tayo lahat upang ang pag-aalay natin ito ay maging kalugod sa ating Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahangin sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos, Ama namin lumikha, pagbigyan mo po ang aming pakiusap, pagdamutan mo itong aming pamamalay upang sina Gilbert James at Jose ay iyong pagpalain. Ngayong sila ay iyong pinagtaling puso sa banal na kasunduan ng pag-iisang dibdib. Sa pagkahati at pagsasalo sa iyong kaloob, ang dakilang pag-ibig mo nawa ang sa kanila ay bumuo upang ang pagmamahala nila ay tumibay at lalo pang malubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglikha mo sa tao, din ang iyong kawamis, ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mag-asawa. Pag-ibig ang dahilan kung bakit nilikha mo ang tao, kaya't pag-ibig mo rin ang mamanamin ng mga tapat sa iyo. Itong pag-iisa ng mga magsing-ibig ay siyang banal na tagapaliwanag ng iyong maasahang pagtatangkilik. Kaya naman, sa pag-ibig mo, Ama, sumasali ang pag-ibig ni James at Jose sa pamamagitan na rin ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya naman, Ama, kaisa ng mga anghel, lahat kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na tinapay at alak na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagkikisama sa loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang halis ng aking dugo, ng bago at walang magkatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating ngayong ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay duniyain, sa lilim ay pinakain, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristong iyong anak. Kaya't inilaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang patuloy pang nabubuhay at naglalakbay sa daigdig na ito. Puspusin mo sa pag-ibig kami lahat na nabubuhay pa kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Dalang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga magulang, kapatid at mahal sa buhay na namatay na. Taglay ang pag-asa, sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose at kanyang Kalinis Benita, esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Pagsitayin mo ang lahat, maliban sa mag-asawa. Bilang pagpupuri sa ating mga nasa langit at bilang paghahanda na rin natin sa pagtanggap ng komunyon kay Jesus sa sakramento ng pag-ibig, awitin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Amen.
Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib, may sakatuparan nila ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Niloob mo sa pamumuhay ng mag-asawa sa pagmamahalan, mapanahagan ang tipan ng iyong paghilang na minarapat mo ipagkaloob sa iyong sambayanan. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na sina James at Jose ay gawaran mo ng pagbabasbas ng iyong hanang kamay. Ipagkaloob mo sa pagsasama nila habang buhay, mapagsaluhan nila ang pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa'y may pamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakasalila ng damdamin at isipan. Bigyan mo sila ng matatag na tahanan at mga anak na hubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal. Marapatin mo mapuspos ng pagpapala si Jose upang bilang asawa ni Jesus at bilang ina ng magiging anak nila, magampanan niya ng may pagmamalasakit ang kanyang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, Panginoon, pangunahan mo ng pagbabasbas si Jesus upang kanya rin magampanan marapat ang kanyang tungkulin bilang asawang matapat ni Jose at bilang amang maaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagtulog sa iyong hapag bilang mga pinagkuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan balang araw ang tiging na di na magwawakas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming mananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Lahat tayo magpatihan at magharap ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos ng pag-ibig, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nananalig ngayon sa kanyang presensya at tumutugon sa paanyaya ng siya'y ng gabi. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
kasama ng baptisahan, tayo ang lahat ay magsitay. Matapos maalis ang bed. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng pag-aari na aming ginanap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni Jose at Kiris. Ang bigtis ng pag-ibig na iyong ibinigay sa kanila ay patuloy nawang humigpit at lalo pang tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng mga. Amen. Jose at Kids, ang habilin namin sa inyo, mabuhay kayong lagi saan? Sa pag-ibig at sa katakalan. Yung pag-ibig at katakalan niya ang magdadala sa inyo sa pagkakabuhay ng isasama. Ikaw, Jose, patunayan mo yung pag-ibig kay Dave sa pamamagitan ng pagiging mabuting kaibigan. May pananampalataya, kabanalan, at pag-ibig sa ating po may kapal. Ikaw naman, Dave, mamahalin mo si Jose, katulad ng pagmamahal na pinakita ni Kristo sa kanyang simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng ating mga nasalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa inyo, Jose at Gibbs, ang Diyos Amang kapangyarihan ang siyang magkaloob ng pag-alak ang pulot ng mga anak na sa inyo ay sisilang ngayon ang pagpasawalang ng lahat. Amen. Ang buntong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang maging katuwang ninyong dalawa, sa hirap man o ginhawa, ngayon ang pagpasawalan ng lahat. Amen. At ang Espiritu Santo ang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo, ngayon ang pagpasawalan ng lahat. Amen. At kayo lahat na nakiisa sa pagdiriwang na ito, kasama ng baptisahan, pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dito nagtatapos ang ating pagdiriwang, itinagagal ang ipakilala sa inyo sina Mr. Luises, Jigger James, at Jose Luiso. Palakpakan natin. Dito nagtatapos ang pagdiriwang, sumayo tayo sa buhay si Jesus at yung aral ng pag-ibig na ating tinanggap. Salamat sa Diyos. Hello, isang bata. Isang matulog ka na. Tingin ko siguro niya kaya hinahanap na rin. Tama ka na, Akshay. Nakuha ka na kaya namin kanina. Huwag malikot, anak. Huwag malikot.